Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4. Quarter 4, Aralin 2. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pagkamamamayan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan. Una, natutukoy ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Pangalawa, nasusuri ang mga batayan ng pagkamamamayang Pilipino. Pangatlo, nasasabi kung sino ang mamamayang Pilipino. Unang araw. Tingnan nyo ang mga larawan ng mga sagisag ng ating bansa. Alam nyo ba kung bakit ito mahalaga? Ang mga ito ay nagpapakita ng ating kultura at pagiging Pilipino, kaya dapat nating itong ipagmalaki. Narito ang mga katanungan tungkol sa mga larawan. Una, ano ang sagisag na iyong napili? Pangalawa, bakit ito sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino? At pangatlo, paano nakatulong ang sagisag na iyong napili upang makilala ang mga Pilipino? Panghikayat na gawain. Awit, suri. Ipakinig sa mga mag-aaral ang Ako'y Pinoy ni Florante. Matapos pakinggan ang awitin ay sagutan ang mga tanong. Una, ano ang diwa na nais ipaunawa ng awit? Pangalawa, batay sa awit, ano ang mga katangian ng isang Pinoy? Pangatlo, ikaw ba ay isang mamamayang Pilipino? Bakit oo o bakit hindi? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Ikalawang araw. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Poster repic. Gumuhit ng poster upang ipakita ang pag-unawa ng mag-aaral sa pagkamamamayang Pilipino. Gamitin ang rubric na nasa ibaba sa pagmamarka. Pamantayan, kaangkupan, mensahe at focus. 4 na puntos ang natatangi, 1 puntos naman ang nangangailangan ng ibayong pagsasanay. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Tumpakners. Panuto. Pipili ang guro ng 2 mag-aaral na pupunta sa harap ng pisara. Magkatalikod silang pupwesto at sa hudyat ng guro, mabilis silang haharap sa isa't isa at malakas na sasabihin ang kanilang sagot batay sa ibinigay na tanong o kategorya. Ang pares na may kaparehong sagot ang panalo. Layunin ng laro na gamitin ang mga salita upang matukoy ang kaalaman ng mag-aaral tungkol sa pagkamamamayan. Hikayatin ang mas malalim na talakayan sa pamamagitan ng follow-up questions at gumamit ng word cloud sa pisara upang makita ang koneksyon ng mga sagot. Tip: pagkatapos ng laro, maaaring magdagdag ng iba pang salita o ideya na may kaugnayan sa pagkamamamayan para mas mapalawak ang talakayan. Handa na ba kayo? Let's play Tumpakners! Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang isa, ang pagkamamamayang Pilipino.
Pagproseso ng pag-unawa. Mapa. Mama mo, papa mo. Ipakita sa mga mag-aaral ang mapa ng Pilipinas. At mga larawan ng taong naninirahan sa bansa. Hikayatin silang pag-isipan at sagutin ang tanong. Lahat ba ng nasa larawan ay mamamayang Pilipino? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. O kalma! Gawain, bigyan ang bawat pangkat ng sobre na may ginupit-gupit na kahulugan ng pagkamamamayan. Bubuuin nila ito at uunahang idikit sa pisara ng tama. Ang unang grupong makatapos ng wasto ang panalo. Ano ang ibig sabihin ng pagkamamamayan? Ang pagkamamamayan ay ang pagiging kasapi o mamamayan ng isang bansa. Ibig sabihin, may mga karapatan, tungkulin at pananagutan ang isang tao sa kanyang bansa. Tulad ng pagboto, pagsunod sa batas, at pakikilahok sa mga gawain ng pamayanan. Pinatnubayang pagsasanay, basahin at unawain natin. Artikulo 4, Section 1 ng Saligang Batas ng 1987. Mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang Saligang Batas ng 1987 noong Pebrero 2, 1987. Ang ama o ina ay mamamayang Pilipino. Mga mamamayang isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 sa mga inang Pilipino na pinili ang pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng 21 taong gulang. Mga dayuhang nagpasyang maging mamamayang Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon. Artikulo 4, Section 4 ng Saligang Batas ng 1987. Ang isang mamamayan ng Pilipinas na nakapag-asawa ng isang dayuhan ay mananatiling isang Pilipino, maliban na lamang kung pinili niyang sundin ang pagkamamamayan ng kaniyang napangasawa. Republic Act No. 9225. Ang mga dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaari muling maging mamamayang Pilipino. Siya ay magkakaroon ng dalawang pagkamamamayan o dual citizenship. Kailangan lamang na applyan niya ito at patunayan sa pamamagitan ng kanyang sertipiko ng kapanganakan mula sa Philippine Statistics Authority o PSA na ang kaniyang mga magulang o isa man sa kanila ay mamamayang Pilipino saan man siya ipinanganak. Roll and tell. Una, ipapasa ng mga mag-aaral ang malaking dice habang tumutugtog ang background music. Pangalawa, kapag tumigil ang tugtog, ang may hawak ng dice ay irorolyo ito. Pangatlo, ang numerong lalabas ay may katumbas na tanong na kailangang sagutin ng mag-aaral. Narito ang mga tanong kada numero. Unang numero, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magpalit ng nasyonalidad, papayag ka ba? Ikalawang numero, kung ipapanganak kang muli at makakapili ka ng bansa na gusto mo, saan ito? Tatlong numero, ano ang legal na batayan ng pagkamamamayang Pilipino? Ika-apat na numero, gusto mo bang mag-aral, manirahan o magtrabaho sa ibang bansa? Bakit oo o bakit hindi?
Ikalimang numero, sa iyong palagay, bakit may mga Pilipino na pinipiling manirahan sa ibang bansa? Ika-anim na numero, bakit mo ipinagmamalaki na maging Pilipino? Ika-apat na araw, paglalapat at pag-uugnay. Gumawa ng isang sanaysay gamit ang mga sumusunod na prompt. May mga sagot ang bawat prompt. Ikaw na ang bahala kung paano mo ito gagawing isang sanaysay. Una, ang mga mamamayan ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa dahil ang mga mamamayan ang gumagawa, lumilikha, at nagpapaunlad ng ekonomiya ng isang bansa. Sila rin ang bumubuo ng kultura at tradisyon na nagpapakilala sa bansa. Pangalawa, ibig sabihin nito, kung walang mamamayan, walang mangyayaring pag-unlad sa isang bansa. Sila ang pinakamahalagang yaman dahil sila ang nagbibigay buhay sa lipunan. Pangatlo, sa kabuuan, kung walang mamamayan, walang mangyayaring pag-unlad sa isang bansa. Sila ang pinakamahalagang yaman dahil sila ang nagbibigay buhay sa lipunan. Kaugnay na paksa bilang 2, konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Pagproseso ng pag-unawa. Discuss, draw, perform, and explain. Unang pangkat, discuss. Tatalakayin ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Ikalawang pangkat, draw. Iguguhit ang kanilang pagkaunawa sa pagkamamamayan. Ikatlong pangkat, perform. Lilikha ng yel na nagpapakita ng diwa ng pagkamamamayan. At ika-4 na pangkat, explain. Ipaliwanag at ibuod ang ipinakita ng 3 grupo. Layunin, matulungan ang mga mag-aaral na maunawaan at maipakita ang kahulugan ng pagkamamamayan sa iba't ibang paraan. Pinatnubayang pagsasanay gamit ang diagram sa ibaba. Suriin ang uri at prinsipyo ng pagkamamamayan. Una, likas o katutubong mamamayan. Sila ay yaong mga anak ng isang Pilipino. Maaaring isa o pareho sa kanyang mga magulang ay Pilipino. Ikalawa, naturalized mamamayan. Ang naturalisadong Pilipino ay mga dating dayuhan na naging mamamayang Pilipino dahil sa proseso ng naturalisasyon. Sunod naman ay ang prinsipyo ng pagkamamamayan. Jus sanguinis, ayon sa pagkamamamayan ng magulang. Jus soli, ayon sa lugar ng kapanganakan. Paglalapat at pag-uugnay, gawain bilang 4. Mga layunin, natutukoy ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Nasusuri ang mga batayan sa pagkamamamayang Pilipino. At nasasabi kung sino ang mamamayang Pilipino. Mga kailangang materyales, magazine, dyaryo, poster at iba pa. Kartolina, gunting, glue at marker. Panuto, gumawa ng isang collage na nagpapakita ng mga larawan na may kaugnayan sa konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. May pamantayan na gagamitin sa pagmamarka batay sa sumusunod na pamantayan. Una, paggampan ng gawain sa pangkat. Pangalawa, pagbabahagi at palitan ng kaalaman. Pangatlo, pakikibahagi sa gawain. Narito ang mga pamantayan, 4 na puntos ang pinakamataas,
Isang puntos naman ang pinakamababa. Pabaong pagkatuto. Lagi mong tatandaan. Nakasaad sa Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas, Artikulo 4 ang mga katangian ng isang mamamayang Pilipino. May dalawang uri ng pagkamamamayan, likas o katutubo at naturalisado. May dalawang prinsipyo na sinusunod sa pagkamamamayan, jus sanguinis, batay sa dugo, at jus soli, batay sa lugar ng kapanganakan. Pagninilay sa pagkatuto, mag-aral is fun sa aralpan. Lagyan ng marka ang kasanayang iyong natutuhan sa nakalipas na aralin. Madali sa akin ang naging aralin at naging mahusay ako sa paksang tinalakay. O naging mahirap para sa akin ang nakalipas na aralin. Pagkamamamayan, ano ang pagkakaunawa mo o natutunan mo? Pagsusulit, panuto, tukuyin kung anong prinsipyo ng pagkamamamayan ang inilalarawan ng mga pahayag. Isulat sa sagutang papel ang jus sanguinis o jus soli. Una, pagkamamamayan batay sa lugar ng kapanganakan. Ang sagot, jus soli. Pangalawa, maaaring isa lamang sa kanyang mga magulang ang Pilipino o parehong Pilipino. Ang sagot, jus sanguinis. Pangatlo, ito ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay karapatan ng dugo. Dito, ang pagkamamamayan ng isang tao ay hindi nakabatay sa kung saan siya isinilang. Ang sagot, jus sanguinis. Pang-apat, ang pagkamamamayan ng isang tao ay nakabatay sa pagkamamamayan ng isa sa kanyang mga magulang. Ang sagot, jus sanguinis. Panglima, salitang Latin na ang ibig sabihin ay karapatan ng lupa. Ang pagkamamamayan ay batay sa lugar kung saan siya isinilang. Ito ay maaaring sa teritoryo ng isang bansa. Ang sagot, jus soli. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!